Pinalabos ng ilang OFW sa gitnang silangan sina Vice President Jejomar Binay at PNP Chief Alan Purisima. Ito'y matapos maakusahan ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman at ari-arian. Panawagan nila sa dalawang opisyal magbitiw na sa pwesto. Mula Muscat, Oman, may balitang global si Rowen Soldevilla. Harapin ang mga akusasyon at ipaliwanag ang kayamanan. Ito ang hamon ng ilang OFW sa gitnang silangan kay Vice President Jejomar Binay at PNP Chief Alan Purisima hinggil sa mga akusasyon na meron silang hindi maipaliwanag na yaman. Dapat ipaliwanag niya sa atin bilang mga simpleng tao at taong Pilipino ang tungkol sa mga kinasasangkutan niyang mga anomalya. Gaya ng pag-aari ng mga mamahaling mansion, mamahaling mga poultry farms. Mayor pa lang yan, ayaw nang bumaba dahil nakita niya na yung kasaganaan na tinatamasa ng isang government officials. Bukod sa overpriced building ng Makati City Hall Parking 2 building, ang pamilya Binay din umano ang nagmamay-ari ng 350 hectares na lupain sa Batangas gamit ang dami. It's very obvious na mga government officials, bakit sila yung mayaman na wala namang mga negosyo yan. Mas malaki naman talaga ang kita ng isang OFW na professional. Dapat lahat tayo, kung tayo public servant, dapat responsible tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. At kailangan magiging transparent. Undervalued at hindi naman umano sinama ni Purisima sa kanyang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ang kanyang mga sasakyan at bahay sa Nueva Ecija. Hindi rin ako naniniwala doon na ganon ang presyo ng kanyang mansion sa Nueva Ecija. Dahil dito, panawagan nila magbitiw si Purisima at kasuhan sa ombudsman para lumabas ang katotohanan. Kung ako naman ang tatanungin, siguro naman mabuti na rin na umalis siya. Maganda to, kung masampulan siya at yung mga iba pa na gusto pang gumawa, hayaan na natin yung mga nagawa. Pero yung mga gusto pang magawa ay medyo magdadalawang isip na sila. At tingin ko magandang move ito para mabago ang ating politika. Rowen Soldevilla, ABS-CBN News, Muscat, Oman. Makailang ulit tinawagan pero hindi na kontak ng Balitang Global ang spokesman ni Vice President Binay na si Joey Salgado. Ganun pa man, patuloy pa ring itinatanggi ni Binay ang mga paratang at hindi dumadalo sa Senate investigation. Nauna namang sinabi ni Purisima na hindi mansyon ang kanyang bahay sa Nueva Ecija. Si Purisima ang unang opisyal na isasalang sa lifestyle check ng grupong binuo ng DILG.